Mga kababayan, huwag niyo po kaming iiwan sa aming advokasiyang ito. Hindi po kami titigil hanggat masagot ang tanong natin, maayos na eleksyon o revolusyon. Hindi po namin kayo bibitawan. Magsasampo po kami ng mga criminal case laban sa ating mga commissioner. Yun po ang gagawin natin. At magsasampa rin tayo sa United Nations para maliwanagan yung mga nangyaring kalokohan dito sa nangyaring eleksyon 2025. Ating kalayaan na magboto ng mga tao na mamumuno sa atin. Kapag natanggal po sa atin yan, wala na tayong kalayaan, wala na ang esensya natin bilang Pilipino. Ang sagot po dyan, eleksyon o revolusyon? Ano po ang gusto ninyo? Ang mapayapa po na sagot, na hindi revolusyon ng sagot, ay para tanggalin natin yung mga nakaupo doon sa COMELEC ngayon. Gumawa, yung mga commissioners ng COMELEC. Dahil sila ang gumawa ng kalokohan ngayong eleksyon na ito. Dapat hindi na sila yung nakaupo sa susunod na eleksyon. Pangalawa, dapat baguhin natin yung polisiya ng pagkandak ng ating eleksyon sa pamamagitan ng pag-amend ng rules ng COMELEC mismo or pag-amend ng batas para wala ng choice yung COMELEC. Specifically, ang dapat natin gawin, yung control dapat sa pagbilang, yung software ay wala na dapat sa kamay ng isang ahensya lamang, which is COMELEC. Pangalawa, yung control sa transmission at custody ng data ay dapat wala na rin sa kanilang kamay. At yan ay nasolusyonan ng mungkahi ni Mr. Greco Bilgeca na gumamit ng manual counting in parallel sa automated counting at sa paggamit ng blockchain. Para po lahat na ng daya na nangyari nung election 2025 ay hindi na po maulit. Ngayon mga kababayan ko sa Pilipinas, positibo po ba kayo na magagawa lahat yan? Kapag hindi po, meron po kayong pangalawang choice sa tanong na eleksyon o revolusyon. We've reached a crossroad. We went through the election and we don't believe in the credibility and the result. Pero tapos na. So where do we go from here? You know, mga taong advocates like Harold, we've been at the advocacy since 2013, 2007. Puti na po ang balbas ko, nauubos na ang kabataan ko sa advokasya. We're still fighting the same issues: corruption, pork barrel, electoral fraud, abuse of power. So where do we go from here? Yung mga general natin, retire na, yung mga abogado natin, puti na ang buhok. Mga kabataan natin, you know, where do we go from here? Diba? So, I think we're at that point right now na tanungin natin, ano ang dapat gawin, ano nangyari, nasan tayo ngayon, anong dapat gawin, sino gagawa, kailan gagawin. So yan po, I'm 10 years older than my friend. So I'm happy to see na, you know, kaming dalawa, I'm sure marami pa dyan na susunod sa atin. I'm probably good for another, 2-3 presidential, 4 presidential elections, and then after that, you know, Harold probably good for another 5, 6, 7 presidential elections, and then, you know, the youth has to, know and be informed and, you know, participate and carry on the fight that our young heroes started in 1896 dahil lahat tayo Pilipino. So, yan po ang ating sinisimulan ngayon. Chairman Bob Bitawan, may other questions lang and other topics. But, Attorney, ano yung stand yun doon sa panawagan na election revolution? Mga kababayan, ito po ang tanong para sa inyo, eleksyon o revolusyon? Ine-emphasize po ng tanong na yan ang kahalagahan ng ating demokrasya. Ang kalayaan po natin, ang foundation po niyan ay ang ating kalayaan na magboto ng mga tao na mamumuno sa atin. Kapag natanggal po sa atin yan, wala na tayong kalayaan, wala na ang esensya natin bilang Pilipino. Ang sagot po dyan, eleksyon o revolusyon? Ano po ang gusto ninyo? Ang mapayapa po na sagot, na hindi revolusyon ng sagot, ay para tanggalin natin yung mga nakaupo doon sa COMELEC ngayon. Gumawa, yung mga commissioners ng COMELEC. Dahil sila ang gumawa ng kalokohan ngayong eleksyon na ito. Dapat hindi na sila yung nakaupo sa susunod na eleksyon. Pangalawa, dapat baguhin natin yung polisiya ng pagkandak ng ating eleksyon sa pamamagitan ng pag-amend ng rules ng COMELEC mismo or pag-amend ng batas para wala ng choice yung COMELEC. Specifically, ang dapat natin gawin, yung control dapat sa pagbilang, yung software ay wala na dapat sa kamay ng isang ahensya lamang, which is COMELEC. Pangalawa, yung control sa transmission at custody ng data ay dapat wala na rin sa kanilang kamay. At yan ay nasolusyonan
ng mungkahi ni Mr. Greco Bilgeca na gumamit ng manual counting in parallel sa automated counting at sa paggamit ng blockchain. Para po lahat na ng daya na nangyari nung election 2025 ay hindi na po maulit. Ngayon mga kababayan ko sa Pilipinas, positibo po ba kayo na magagawa lahat yan? Kapag hindi po, meron po kayong pangalawang choice sa tanong na eleksyon o revolusyon. Sir, thank you, Attorney. Sir, ito last na lang po. Kasi kanina na-mention ni Sir Metran, yung about, ni Sir Sitoy po, yung about sa impeachment, na yun ang plano po talaga, ang role po talaga ng impeachment is for 2028 elections. Naniniwala po ba kayo dyan na may kinalaman yung impeachment kay Vice President Sara Duterte sa 2028 elections? Yeah, definitely. Ako pero and the impeachment is both a legal and political process. So nakikita natin na it's very political right now. The impeachment is, to my opinion, is not really about abuse of power, corruption, or deterioration of public trust, but it is about eliminating a very strong contender in 2020. So, gawa ng mga politiko yan. Kaya panuorin natin kung anong mangyayari, panalangin natin at gawin natin ang tama. Kaya ang tanong na naman po dyan, anong gusto nyo? Eleksyon o revolusyon? Sa gitna ng sir, ng current impeachment, lumutang po yung pangalan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte as one of the contenders for PDP laban on 2028 elections. Your reaction on this? Ang pagkandidato is open for anyone. We're looking for young, courageous, and wise leaders, new leaders. Pwedeng matanda pero bata ang puso at makabagong pag-iisip, pwedeng bata, whatever. But bukas po yan para sa lahat. At in fact, ako po ay nananawagan sa magagaling na mga leaders at mga kabataan, mga Pilipino nagmamahal sa bayan, katulad ni Attorney Harold Respicio, Sebastian Duterte, to come out and lead the nation to where it's supposed to be. Baguhin natin ang dapat baguhin, itigil ang dapat itigil. Let's pag-usapan natin kung anong gagawin natin sa bayan natin. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you, Chairman. Salamat. Alright, meron pa ako statement. Mga kababayan, huwag niyo po kaming iiwan sa aming advokasiyang ito. Hindi po kami titigil hanggat masagot ang tanong natin, maayos na eleksyon o revolusyon. Hindi po namin kayo bibitawan. Magsasampo po kami ng mga criminal case laban sa ating mga commissioner. Yun po ang gagawin natin. At magsasampa rin tayo sa United Nations para maliwanagan yung mga nangyaring kalokohan dito sa nangyaring eleksyon 2025. Ang hinihiling ko lang po, mga kababayan kong Pilipino, huwag niyo po kaming bibitawan. Samahan niyo po kami hanggat maipagtupad po ang lahat ng polisiya na sinasuggest ni Mr. Greco Bilgeca. At kung hindi natin magawa sa mamagitan ng maayos na polisiya para sa maayos na eleksyon, inuulit ko po ulit ang tanong, hindi po namin kayo bibitawan sa pagsagot ng tanong na eleksyon o revolusyon. Makakasama niyo po kami hanggang sa huli.